Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna. Ang Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsabling Pilipinas. Think ka muna Pilipinas dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human, a trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award, headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Programang maaasahan, balita at impormasyong makabuluhan para sa Pilipinong manggagawa at namumuhunan. Ito ang Dole sa AFP Radio.
Usapang trabaho, oportunidad, karapatan at proteksyon mula sa Department of Labor and Employment. Ito ang Dole sa AFP Radio. Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Sama-sama natin talakayin ang mga programa at serbisyo ng kagawaran. Ito ang Dole sa AFP Radio. Isang magandang umaga mga kamanggagawa. Ngayon po ay ika-24 ng Marso, araw ng Martes. Muli pong itinatampok ng Department of Labor and Employment ang programa para sa mga manggagawa at namumuhunang Pilipino. Dole sa AFP Radio. Ako po ang inyong lingkod, Althea Luis Mahat. Ako naman po si Tim Laderas. Hatid namin ang isa na namang oras ng talakayan ng mga napapanahong balita at mga mahahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Good morning, Sir Tim. Good morning, partner. Ayan, Sir Tim, batiin muna natin ang ating mga kamanggagawa. Good morning po sa mga nakatutok sa atin via the Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin kami via live stream sa aming Facebook pages, the Department of Labor and Employment at AFP Radio DWDD official FB pages. Kaya't i-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Good morning mga kamanggagawa at mga employer natin na nakikinig sa ating programa. Tayo nga ay nasa ika-4 na Martes sa buwan ng Marso at hudyat na rin ito ng nalalapit na pagunita natin ng Holy Week next week. Yes, partner. Kaya nga pinapaalahanan din natin ang ating mga kamanggagawa at mga employers sa umiiral na payrolls para sa mga araw ng Semana Santa, partner. Yes, tama partner. Nakapaloob nga ang alituntunin sa pagbabayad ng mga naturang holiday pay sa inilabas natin na Labor Advisory number 5-26 ng Kagawaran at aming ilalagay sa mga susunod na araw sa ating mga official social media accounts. Kaya abangan niyo po yan, mga kamanggagawa at mga employers. At syempre, bago magbakasyon, partner, ang ilan sa ating mga kamanggagawa at namumuhunan, atin munang pupumustahin maya-maya lamang ang naging selebrasyon ng anibersaryo ng isa sa mga attached agencies ng DOLE, ang Employees Compensation Commission o EC. Bukod sa kanilang naging celebration, partner, aalamin din natin ang update sa mga programa at serbisyo nila para sa ating mga kamanggagawang nagkasakit, na aksidente o namatay ng dahil sa trabaho. Kaya manatili lamang kayong nakatutok at makakasama natin mamaya no less than ECC Executive Director Kaima Villa B. Velasquez para magbahagi ng mga impormasyong ating nabanggit. Pero bago yan, good news muna tayo. Bilang pakikiisa sa selebrasyon ng National Women's Month, alamin natin ang naging programa ng DOLE, katuwang ang mga kalalakihang empleyado nito mula sa ulat ni Denzel Sandigan. Kalalakihan ng DOLE, pinalalakas ang laban kontra karahasan sa kababaihan. Pinalalakas ng DOLE ang kampanya laban sa karahasan sa kababaihan sa pamamagitan ng pag-institutionalize ng Men Opposed to Violence Against Women Everywhere o MOVE chapters sa lahat ng central at regional offices nito. Formal na inilunsad ang MOVE chapters sa flag-raising ceremony ng DOLE noong 2 ng Marso sa Central Office sa Intramuros bilang bahagi ng paggunita sa National Women's Month. Layunin ng MOVE chapters na hikayatin ang mga kalalakihan na maging katuwang sa pagpigil sa gender-based violence at sa pagsusulong ng respeto, pagkakapantay-pantay at ligtas na kapaligiran sa trabaho. Kasabay nito, inilunsad din ng Bureau of Workers with Special Concerns ang gabay sa paggamit ng gender-fair at neutral language upang matiyak na ang komunikasyon at mga materyales ng DOLE ay mas inklusibo at gender-responsive. Pakinggan naman natin ang detalye ng mas pinalawak na akses sa kabuhayan at tupad programs ng DOLE na hatid ni John Lay Ordonis. DOLE pinalawak ang akses sa kabuhayan at tupad programs.
Mas marami pang vulnerableng manggagawa ang inaasahang makikinabang sa tulong kabuhayan at emergency employment matapos i-update ng Department of Labor and Employment o DOLE ang guidelines ng kabuhayan at tupad programs. Sa ilalim ng bagong patakaran, iuugnay ang mga benepisyaryo sa skills training at job opportunities. Pinalawak din ang saklaw ng mga benepisyaryo upang maisama ang guardians ng mga batang nasa child labor na listahan ng DOLE at mga micro-entrepreneurs na sumailalim sa technical and advisory visits. Nilinaw din sa bagong patakaran na isang miyembro lamang ng pamilya ang maaaring makinabang sa tupad sa loob ng isang taon, maliban na lamang kung may kalamidad. Itinakda rin ang sahod ng mga benepisyaryo ay ipapadala sa pamamagitan ng remittance service, digital payment platform o otorisadong paymaster. Maaaring italaga ang mga tupad workers sa mga proyektong may kinalaman sa disaster response, environmental protection at community support, ngunit hindi sila maaaring ipalit sa regular na empleyado. Good news naman mula sa Central Luzon kung saan ilang benepisyaryo ng programang SPES ang tumanggap ng kanilang sahod. Alamin natin ang detalye mula sa ulat ni Margarita Garcian. 218 estudyante sa Tarlac nakatanggap ng sahod sa ilalim ng SPES ng DOLE. Mahigit 200 estudyante sa Tarlac ang nakatanggap ng sahod sa ilalim ng Special Program for Employment of Students o SPES ng DOLE. Naglabas ang DOLE Tarlac Field Office ng mahigit 1 milyong piso na education subsidy para sa 218 benepisyaryong estudyante bilang tulong sa kanilang pag-aaral. Isinagawa ang payout noong ika-4 at ika-5 araw ng Marso sa Tarlac City, Victoria at Santa Ignacia kung saan pinakamarami ang benepisyaryo mula sa Tarlac City. Saklaw ng ipinamahaging pondo ang 40% bahagi ng sahod na ibinibigay ng DOLE sa ilalim ng programa. Sa pamamagitan ng SPES, nabibigyan ng pansamantalang trabaho ang mga mahihirap ngunit karapat-dapat na estudyante at out-of-school youth upang matulungan silang maipagpatuloy o matapos ang kanilang pag-aaral. Pakinggan naman natin ang detalye ng inilunsad na job matching at career support initiative ng DOLE Eastern Visayas. Hatid ni Carl Santiago. DOLE Region 8 inulunsad ang Higher Eastern Visayas para sa mas mabilis na job matching at career support. Lalo pang pinalakas at pinalawak ng DOLE Western Visayas ang digital employment services nito sa paglulunsad ng Higher Eastern Visayas platform sa Palo, Leyte. Ang HIRE o Hub for Integrated Regional Employment ay isang digital platform na nag-uugnay sa job seekers, employers at public employment service offices o PESO sa buong Eastern Visayas. Pinagsasama ng sistema ang job matching, career support services, labor market information at data sharing sa iisang online platform. Ayon kay DOLE Regional Director Attorney Dax B. Villaruel, layunin ng inisyatibo na gawing mas mabilis at accessible ang paghahanap ng trabaho sa rehiyon. Makikinabang dito ang mga manggagawa, kabataan at mga returning overseas Filipino workers sa pamamagitan ng mas maayos na koneksyon sa mga oportunidad sa trabaho. Formal na inilunsad ng platform sa Regional PESO Congress kung saan lumagda rin sa isang Memorandum of Agreement ang 8 partner agencies para sa implementasyon nito. Isa pang good news patungkol naman sa tulong na ipinaabot sa mga apektado ng bagyo sa probinsya ng Agusan, hatid ni Gassel Maytis. 2,800 residenteng apektado ng bagyo sa Agusan del Norte tutulungan ng tupad. Mahigit 2,400 residente ng Agusan del Norte na naapektuhan ng Tropical Storm Bashang ang makatatanggap ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng tupad. Nagsimula ang implementasyon ng programa sa pamamagitan ng orientation nitong ika-5 ng Marso upang ipaliwanag sa mga benepisyaryo ang guidelines at kanilang gagampan ng trabaho sa community recovery. Naglaan na 21 milyong piso para sa temporary employment ng mga residente mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan. Maglilingkod ang mga benepisyaryo sa loob ng 15 araw o hanggang sa ika-21 ng Marso para sa mga gawain tulad ng paglilinis ng debris, disaster risk reduction at pagsaayos ng mga pampublikong lugar. Inilunsad ang programa bilang tugon sa epekto ng bagyong Bashang na nagdulot ng malakas na ulan, pagbaha at pinsala sa kabuhayan ng mga residente sa lalawigan. Layunin ng tupad na magbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga apektadong manggagawa habang tumutulong din sa rehabilitasyon ng kanilang mga komunidad. At iyan po ang mga good news sa tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay PCC Executive Director Kaima Villa B. Velasquez.
Pagkatapos po yan ng ilang mga paalala. Oras natin, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Hola, KCC. Aba, mukhang focus na focus ka sa trabaho ah. Hinay-hinay lang at baka magkasakit ka niyan. Hindi natin maiiwasan na galingan sa trabaho, lalo pa sa ating mga Pinoy, likas na masisipag. Basta tandaan mo na kami rito sa ECC, laging handang umagapay at sumuporta sa'yo sa oras na kinakailangan mo. Hep hep, sino o ano nga ba si ECC? Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Ang ECP ay benefits sa mga empleyadong nagkasakit, na aksidente o namatay ng dahil sa trabaho. Ang ECC ay ang policy-making body ng Employees Compensation Program. ECC rin ang nagre-review ng lahat ng EC claims na disapprove ng SSS at GSIS. Wait, there's more! Alam mo bang na-establish ang ECC noong pang 1975 at sa mahigit na 4 na dekada nito sa serbisyo publiko ay more than 7 million claims na ang natulungan ng ECC na umabot na rin sa higit na 46 billion pesos. O diba? Hanep! Mapa-private or public sector employee ka man, ECC will always be there for you. Sa private sector, covered ng ECC ang lahat ng mandatory members ng SSS kasama ang mga self-employed members, C-based OFWs at maging ang mga kasambahay. Sa public sector naman ay covered ng ECC ang lahat ng mandatory members ng GSIS pati ang mga uniform personnel gaya ng AFP, PNP, BJMP, Philippine Coast Guard at BFP. But don't get confused ha, iba ang mga EC benefits sa mga benefits na ibinibigay ng SSS at GSIS. Ang pinagkaiba ng ECC sa ibang social security institutions ay employer lamang ang nagko-contribute para sa EC premium contribution. Ibig sabihin, hindi ito kinakalta sa sweldo mo at wala ito sa payslip mo. Employer mo mismo ang nagbabayad ng iyong EC premium contributions. Sa madaling salita, sagot ka ng boss mo. Sa private sector, 10 pesos per month ang contribution ng iyong employer kapag 14,749 pesos pababa ang sweldo. 30 pesos per month naman ang contribution ng iyong employer kapag 14,750 pesos pang sweldo o higit pa kada buwan. Para naman sa mga government workers, 100 pesos per month ang contribution ng iyong opisina regardless kung magkano ang sahod mo. By the way, meron ding double recovery of benefits para sa mga private sector employees. Ibig sabihin, pwede mong isabay i-claim ang EC at SSS benefits mo basta work-connected ang nangyari sa'yo. Double ang compensation, can earn. Ang kabog pa dito sa Employees Compensation Program, sa unang araw mo pa lang sa trabaho ay covered ka na. Hindi rin kinakailangan na ubos ang sick leave credits bago makapag-claim. O diba? Protektodo ka talaga sa ECC. For more information, visit www.ecc.gov.ph. Always remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-iingat ha? Doble kayod so you can flex something in the future. Okay lang yan, basta ingat lang tayo parati ha? At lagi nating tandaan na may ECC na handang umagapay sa'yo. Wait, sino nga ba si ECC? Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Ang ECP ay benefits sa mga empleyadong nagkasakit, na aksidente o namatay dahil sa trabaho. Pero bes, huwag kang malilito. Ang ECC ay hindi pareho sa SSS at GSIS. To make it simple, ang ECC ay kahanay ng SSS, GSIS, Pag-ibig at PhilHealth at isa ring social security institution ng gobyerno. Ang ECC ang gumagawa ng mga policies and guidelines tungkol sa Employees Compensation Program. ECC rin ang nagre-review ng lahat ng Employees Compensation Claims na disapproved ng SSS at GSIS. ECC was established in 1975 at sa loob ng mahigit na 4 decades, more than 6 million claims na ang natulungan ng ECC na umaabot na rin sa halagang 39 billion pesos. Noise, di ba? Kung private employee ka, pwede kang sabay mag-claim ng EC at SSS benefits. Double recovery of benefits. Double ang compensation. Kung empleyado ka naman ng gobyerno,
Maaari kang pumili kung GSIS o Easy Benefits ang i-claim. Ito ay dahil sa exclusiveness of benefits policy ng GSIS. Ang pinagkaiba ng ECC sa ibang social security institutions ay employer ang nagko-contribute para sa premium contribution mo. Ibig sabihin, hindi ito kinakaltas sa sweldo mo at wala ito sa payslip mo. Employer mo mismo ang nagbabayad iyong Easy Premium Contributions. Sa madaling salita, sagot ka ni boss. Sa private sector, 10 pesos per month ang contribution ng iyong employer kapag ang sahod mo ay mababa sa 14,750 pesos. 30 pesos per month naman ang contribution ng iyong employer kapag ang sahod mo ay 14,750 pesos o higit pa kada buwan. Kung sa gobyerno ka naman nagtatrabaho, 100 pesos per month ang contribution ng iyong opisina, regardless kung magkano ang sahod mo. Ang maganda pa sa Employees Compensation Program ay sa unang araw mo pa lang ng trabaho ay covered ka na. O di ba? Protected ka na agad. For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat ha? Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik po ang ating programa, Dole sa AFP Radio. Bukod sa pagpapaigting ng kaligtasan at kalusugan sa mga lugar paggawa, nakatutok din ng Dole sa pagbibigay ng tulong para naman sa mga kamanggagawa nating nagkasakit, na aksidente o namatay ng dahil sa trabaho. Tama, partner. At para magbigay ng detalye at updates na rin sa naging selebrasyon ng kanilang founding anniversary, gayon din sa kanilang mga programa at serbisyo, kasama na po natin si Attorney Kaima Villa B. Velasquez, Executive Director ng Employees Compensation Commission. Magandang umaga po, Edie Kai. Morning, Edie. Magandang umaga, Sir Tim, Ms. Althea. Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa ECC sa programa ninyo. Always our pleasure, Edie Kai. At mapunta na po tayo sa ating discussion for today. Katatapos nga lang po ng ika-51st anniversary ng ECC. Ano po ba ang naging highlight, Edie Kai, ng naging celebration po ng inyong ahensya at bakit po ba ito mahalaga para sa ating mga kamanggagawa, Edie Kai? Oo nga, Sir Tim. Alam mo yung 51st, di ba? Minsan naisip natin, hindi na siya milestone anniversary. So 50th, yung usual na sinasabi natin na milestone anniversary. Pero, hindi ibig sabihin na hindi siya milestone, na hindi siya mahalaga. Kasi, hina-highlight pa rin natin na after ng 5 dekada na serbisyo ng ECC, yung pagpapatuloy niya ay importante para sa mga manggagawa, lalo-lalo na yung mga nagkasakit or na-aksidente ng dahil sa trabaho. So gusto natin ibigay sa kanila at i-highlight yung selebrasyon na ang ECC nandito matagal na, solid, maaasahan at laging nandyan para tumulong sa kanila. Patuloy lang tayo sa pagbibigay ng serbisyo, Sir Tim. Talagang solid at maaasahan yan ang maaaring i-look forward no, sa atin ng ating mga kamanggagawa at nagbubunan. Ano po? Yes, tama, Sir Tim. Edie Kai, sa paglingon naman po natin sa nakalipas na dekada, ano po ba yung masasabi natin na pinakamalaking pagbabago or tagumpay ng ECC na direktang naramdaman po ng publiko? Naku, alam mo, Ms. Althea, kakaiba kami sa ibang, di ba, parang insurance kasi ang Employees Compensation Commission. Nagbibigay tayo ng mga benepisyo sa tuwing nagkakaroon ng contingency, aksidente or pagkakasakit ng dahil sa trabaho. Pero hindi kami katulad ng ibang insurance agency na inihintay lang namin na mag-claim yung manggagawa. So sa atin, kami mismo yung lumalapit. So baligtad, di ba? Hindi lumalapit sa mga gawa. Proactive ang aming approach sa pagbibigay ng serbisyo at tulong. So, napakarami naming advocacy seminars na ginagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama dito yung mga liblib na lugar. Bukod dyan, wala po kaming pagkakataon na pinapalagpas tuwing bibigyan kami ng counting oras para po ipaalam sa ating
mga kamanggagawa at mga kababayan na merong ECC para sa kanila na handang tumulong sa panahon ng pangangailangan. So katulad po nito dito sa inyong radio program, kaya po lagi kami excited pag na yayaya na makibahagi sa ganitong programa kasi nagkakaroon po kami ng pagkakataon na i-share kung ano ang ECC at anong ginagawa namin para sa kanila. Magandang malaman, partner Ibigay, na talagang proactive ang ECC kasi sila yung lumalapit dahil alam naman natin na hindi lahat ng ating mga kamanggagawa ang nasa workforce is aware na may ganito palang mga programa at ahensya ang gobyerno. Yes, tama partner. And hindi, totoo po yun, no, talagang pinalalakas ng ECC yung kanilang advokasya. Kasi even at the barangay level, nakikita natin na pumupunta talaga yung ECC at the company level. And then meron din silang mga webinars online na talagang nare-reach yung ating mga manggagawa at even yung mga namumuhunan. Yes. And in terms... Miss Althea, I think lagi namin sinishare sa inyo at kahit na sa barangay level talaga, sinusugod namin sila. Lahat po na gusto makinig, isi-share po namin kasi gusto namin hindi po sila naiiwan kung kailangan ang ECC. In terms of accomplishment naman po, Ibigay, as of last year po, alin po bang programa ng ECC ang may pinakamalaking naging epekto sa ating mga kamanggagawa at ano po ba yung konkretong tulong na naibigay natin? At siyempre para lang po magkaroon din ng picture yung ating mga nakikinig at nanonood, ilan po ba yung mga manggagawa na natulungan na ng ECC? Ibig. Ayan, ako. Yung tanong nyo, napakaganda kasi gusto natin ibahagi talaga sa mga nanonood at nakikinig. Ano ba talaga yung ginagawa ng ECC? So ECC, nagbibigay kami ng mga benefits. So loss of income benefits, ibig sabihin nito, sa tuwing hindi kayo nakakapasok sa trabaho dahil nagkasakit or na-aksidente na may kinalaman sa inyong trabaho, nagkakaroon po sila ng substitute na income. Kapalit po ng sweldo. Kumbaga para po maitawid tayo sa pang-araw-araw na hindi kayo nakapasok sa trabaho. Pagkatapos po nito, kung ang inyong aksidente or pagkakasakit ay malubha, ibig sabihin po kailangan nyo po ng additional na prosthesis. Halimbawa po, nawalan po tayo ng bahagi ng katawan, nagbibigay din po kami ng ganito, arm prosthesis, leg prosthesis, finger prosthesis para po doon sa mga kamay na nawala, bahagi ng kamay, bahagi ng katawan na nawala. At pinakamahalaga din po, nagbibigay din po kami ng PT or OT, physical therapy at occupational therapy, para po maibalik natin yung confidence na ating mga manggagawa sa pagtatrabaho. So, Sir Tim, alam mo actually, proud ang ECC sa bago namin ni-launch na program. Ang tawag namin dito ay DMR-TWAP. So medyo mahaba yung pangalan niya pag sinabi ko, Disability Management Return to Work Assistance Program. So sa DMR-TWAP, ang keyword na hinahanap natin dito, return to work. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin nito, gusto na ECC na kung kayo nagkaroon ng aksidente or pagkakasakit, kahit malubhayan, hahanapan po namin kayo ng paraan na maibalik kayo sa dati or pinakamalakas na capacity na maaari niyo pong magawa kahit po meron kayong kapansanan or disability. So dito po, gusto natin bigyan ng dignidad yung ating mga manggagawa na hindi na lang sila magiging disabled at aasa na lamang sa iba para sa kanilang ikabubuhay, kundi bibigyan natin sila ng opportunity talaga na skills training para po magkaroon pa rin sila ng trabaho at maibalik natin sila sa economic mainstream. Hindi sila magiging pabigat sa pamilya. Yun kasi madalas sa team yung feeling ng mga magagawa na na-aksidente, feeling nila ay magiging pabigat na ako sa pamilya ko, hindi na ako makakatulong, paano na ako makakapagbigay ng sustento para sa aking pamilya. So dito sa programa na to, from the time na na-aksidente hanggang sa time na maibalik namin siya sa trabaho, sasamahan po natin yung manggagawa at hindi natin sila iiwanan. Maganda yung bagong programa na DMR-TWAP. Tama po ba? RTWAP? Ibigay, no? RTWAP, yes, Sir Tim. So, Disability Management Return to Work Assistance Program. So, mahaba talaga siya. Pero yun talaga yung gusto nating marating ng ating mga marinig at marating na ating mga kamanggagawa na makakabalik sila sa paghahanap buhay at sa trabaho. Talagang tinutulungan natin silang makabalik, maging independent muli at maging productive na parte ng society. Yes. Yun, tama nga Sir Tim, no? So, yun yung kailangan nating tandaan na yung keyword na return to work. So, after ng accident ng employee na hindi naman natin ginugusto na mangyari, pero gusto natin i-assure na nandiyan ang pamahalaan para tulungan yung mga
manggagawang nagkasakit o na-aksidente sa trabaho na maka-recover and eventually makabalik sa pagtatrabaho, maging productive ulit. Yes, tama yan, partner. Related naman po dito, ED, sa sinasabi natin na DMR-12, so yung pagbalik po ng ating mga employees na na-aksidente or nagkasakit sa trabaho, sa pagbabalik nila sa pagiging productive, nababanggit po natin itong Workers Rehabilitation Center Complex. Kumusta na po ang development nito and paano po ba ito makakatulong sa mga injured or disabled po natin na mga manggagawa? Ayan, Ms. Althea, actually yung Workers Rehabilitation Center Complex ay isang dream na ng ECC na matagal na nating gustong maisakatuparan. So ang Workers Rehabilitation Center Complex ay magiging cornerstone ng ating na-mention kanina na DMR-12. Bakit siya cornerstone? Kasi dito sa Rehabilitation Center Complex na ito, ilalagay natin yung pinakamaganda at pinaka-advanced na technology para po matulungan ng rehabilitation na ating mga manggagawa. Kasama po dito, Ms. Althea, yung mga injured soldiers. So bukod po doon sa mga benepisyo na natatanggap nila sa AFP, sa Veterans Hospital, itong rehab center na to ay magiging world-class facility na merong mga robotics, hydrotherapy, maraming ibang physical therapy services at programs na ipapatupad dito. So makakatulong talaga siya in the context na dedicated siya para sa rehabilitation. Marami tayong ospital ngayon na nag-i-exist na meron din silang rehabilitation na department. Pero ito ay department lamang at kadalasan, based po sa ating pag-aaral, kulang yung facilities nila, hindi po nabibigyan ng tuon or pahalaga masyado yung rehabilitation services ng bawat ospital. Marami pong magaganda, pero ito pong rehab center na ito ay dedicated para dito lamang. At ito po ay primarily intended po para sa mga manggagawa na nagkasakit or na-aksidente para sa trabaho. Dito po, libre, wala pong babayaran yung ating mga manggagawa. So once po magawa na natin itong facility na to, nakaschedule po siya na maitayo ngayong next year. Sisimulan po ang ating plano. Ang location po na-identify na po natin sa Barangay Cuyambay, Tanay, Rizal. Meron po tayong 50 na hektarya ng property na naka-dedicate at nakalaan po para po dito sa Workers Rehabilitation Center Complex. So excited po kami para dito, Ms. Althea, sobrang lahat po ng pagpupursige para po matapos itong proyekto na to at para maihandog po natin sa ating mga manggagawa. Ginagawa po ng ECC ngayon. Yes po. Magandang balita po yan, Edie. Magandang balita yan, partner, na talagang ilo-look forward natin na by next year, mag-start na po ang construction ng ating Workers Rehabilitation Center Complex. And makikita natin na makatulong ito sa holistic na recovery ng ating mga manggagawang nagkasakit or na-aksidente sa trabaho. Oo, talagang very exciting kasi nabanggit nga ni Edie kay partner na libre pala ito. Para po ito, Edie, bukas to sa both public and private employees basta meron pong injury o nagkasakit ng dahil sa trabaho. Tama yun, Sir Tim. So available siya both sa public sector employees pati private sector employees. As long as work-related po ang inyong injury, covered po kayo ng ECC at sagot po namin ang rehabilitation nyo. Apo. Mapunta naman po tayo, Edie, sa ways forward natin since kaka-celebrate lang ng ating founding anniversary. Ano po ba yung bagong direksyon o priority ng ECC para po mas mapalawak pa yung coverage at serbisyo po natin sa ating mga kamanggagawa at namumuhunan? Ayun ako, Sir Tim, maraming salamat sa pagtatanong niyan. So napakarami pa nung nakapila para sa ECC bukod doon sa ating WRCC. So patuloy po tayo sa pagpapalawak ng coverage po ng ating mga manggagawa. So habang tumatagal po, dumadami yung mga sakit na na-discover natin na related sa trabaho. At trabaho po ng Employees Compensation Commission na i-document po ito para po mas mapadali po ang pagpo-prove ng mga manggagawa na ang sakit or insidente na ito ay work-related. So coverage expansion po yung gusto natin. Bukod po sa coverage expansion, gusto rin po natin na course, nagmamahal ang bilihin, nagmamahal ang mga gastusin sa ospital, is pataasin po yung benefits na nakukuha ng ating mga manggagawa. So, kasama po sa endeavors ng ECC ay magkaroon po ng expansion of benefits. So, papalakihin po natin yung current na rates na kanilang natatanggap, halimbawa po sa pension, halimbawa po sa services, para po maging at par po siya or even more than
what is currently sustainable po sa ating ekonomiya ngayon. So, expansion of benefits. At syempre po, ito, lahat naman po tayo, ginagawa nating keyword yung digitalization. So, mas madali po ang pagpa-file natin kung digital ang sistema. So, may mga serbisyo po tayo na gusto na po natin na maging digitized. Katulad po sa SSS, kailangan niyo po ng may SSS app para po makapag-file ng claims. Sa GSIS po, they're working on this as well. Kami po sa ECC, sinasama po namin ang mga advances sa technology para po makapag-improve po ng pagpo-provide na aming services sa ating mga manggagawa. At huli sa lahat, Sir Tim, pinaigting po natin yung ating information dissemination. So katulad na mention nyo kanina, lahat, kahit po barangay, kahit po private na enterprises, kung gusto niyo pong matuto tungkol sa ECC, pupuntahan po namin kayo at magpo-provide po kami ng karampatang impormasyon para po maka-avail po kayo ng mga benefits na talaga naman pong inilaan namin para sa mga manggagawa na nagkasakit or na aksidente. At syempre, ayaw natin dito namatay ng dahil sa trabaho. Talaga namang maraming maaasahan, partner, ang ating mga kamanggagawa at namumuhunan sa ECC dahil talagang nakatuon ito sa mas pagpapaganda pa at pagpapabilis ng mga programa at serbisyo para sa kanila. Tama ka dyan, Sir Tip. And hindi maganda din po yung nasabi nila na talagang yung ECC is sumasabay siya sa pagbabago ng panahon tulad ng balak po natin na mag-expand ng benefits dahil tumataas na rin po dahil sa inflation, tumataas na presyo ng bilihin, ng mga needs ng ating mga workers na na-aksidente or nagkasakit sa trabaho. And maganda rin po yung sinabi ninyo, Edie, na tinitignan po natin yung mga bagong sakit na compensable, work-related kasi marami din po na kumbaga lifestyle, work-related na mga sakit na dati hindi po siya kasama sa mga tinitignan na work-related na sakit. Edie, meron po ba tayong examples ng mga sakit na tinutukoy po dito? Ay nako, alam mo Miss Althea, yung huli natin na improvement dito na add sa ating compensable diseases. Dati kasi 32 lang. So, syempre hindi last year. Nung nagkaroon ng COVID, masusing pag-aaral yung kinailangan at minadali natin na ma-include yung COVID-19 as part of the compensable diseases na ECC. So ito yung pinakahuli nating addition dito sa list of compensable diseases. Pero sa ngayon, nag-aaral kami ng tatlo. So tatlo, varicocele, isa, PTSD, at some types of cancer. So lahat po ito sabay-sabay pinag-aaralan natin para maisama na compensable as work-related na diseases. So maraming types ng cancer na nag-exist. So masusing pinag-aaralan. Yung varicocele is a specific disease para po sa ating mga kalalakihan. At yung PTSD po, pinag-aaralan din natin yan as part of the mental health endeavors po ng ECC moving forward. So maganda pong marinig ECC na ECC Director Kai na talagang pinag-aaralan po natin yung mga list ng compensable diseases. Tuloy-tuloy yung pag-update ng ating mga list ng mga diseases na pwedeng i-apply for ECC. Yes, tama. Kasunod naman po nito, Edie Kai, paano naman po natin mas pinalalakas ang pakikipag-ugnayan sa employers para masiguro po natin na nakakarating ang benepisyo sa mga manggagawa? Meron po ba tayong mga bagong initiatives? Sobrang importante nung ating relationships with the employers. Unang-una, kapag ikaw ay private employee, your employer is the one who is paying. So sila po ang nagbabayad ng premium para sa inyo. So wala po kayong binabayaran mga manggagawa, wala pong babayaran para sa ECC. So as paying contributor po ng EC sa EC program, yung relationship po namin sa employers talaga pong pinapalakas natin. So sa tulong po ng Employers Confederation of the Philippines, marami po tayong programa na kasama sila. So nagpo-provide po tayo ng information dissemination sa lahat po na kanilang general membership meeting at sa kanilang conventions. Dito po sa pamamagitan ng ating patuloy na mabuting relasyon sa mga employers, natutulungan din po natin indirectly yung mga manggagawa kasi po bukod sa sila ang nagbabayad, employer po ang nagtitrigger para po maging compensable ang inyong sakit. Paano po natin nasabi yan? Para po sa pampribadong sektor, si employer po yung may portal para po ma-file nyo ang inyong easy sickness.
So sa pagtuturo po natin sa mga employer na i-comply ang kanilang easy logbook, i-comply po yung pag-file ng inyong easy claims sa pamamagitan po ng kanilang portal sa SSS, nakakatulong po ito para mas maging madali ang pag-file po ng claim para sa ating mga manggagawa. At para naman po idikay sa mga manggagawang hindi familiar sa ECC, ano po ba yung pinakamahalagang dapat nilang malaman at paano po sila makikinabang mula sa inyong mga programa at serbisyo? Ayan, Sir Tim, naku, para po sa mga manggagawa na nakikinig ngayon at nanonood ngayon na hindi pa po kayo pamilyar sa ECC, gusto po namin sabihin sa inyo na natutuwa po kami na kayo po ay nakabahagi sa impormasyon ngayong araw na ito. At sana po sabihin nyo rin po sa inyo mga kakilala. Minsan, Sir Tim, may nakakalapit sa amin na claimant. Pag tinatanong namin, paano nyo po nalaman ito sa ECC? Sinasabi nila na, ay, kinuwento po nung katrabaho ko na meron palang ECC. So, ito yung pagkakataon po para sa mga nakikinig at nanonood ngayon na hindi lang po kayo yung makikinabang kung may kakilala po kayo na kamanggagawa ninyo na na-aksidente or nagkasakit na related po sa trabaho, maaari niyo po silang i-refer sa amin. Ikwento niyo po ito. At nakakatuwa naman po, ang impormasyon ngayon ay lagi na po available, di ba po? Itong ating pinag-uusapan ngayon ay naka-record at ma-access sa Facebook or sa YouTube. Maaari niyo po ipapanood sa kanila para po ma-enlighten sila ng ano po yung pwedeng gawin ng ECC para sa kanila. So, unang-una po yan. Pangalawa po, para po sa mga hindi pa nakakaalam, huwag po kayo mahiya na magtanong. So, kung kayo po ay curious o gusto niyo pong makaalam pa ng more about ECC, tawag na po kayo sa 02-8899-4251 or 4252. Meron pong lagi nakaantabay dyan para po sumagot sa mga katanungan. Kung kayo naman po ay mahiyain, pwede din po kayo punta na lamang sa website www.ecc.gov.ph. At kung gusto niyo naman po na may kausap, pwede din po kayo mag-send ng message sa Messenger. So meron din pong sumasagot. Chat lang po para po hindi po kayo ma-awkward kung kayo po ay curious lang. Kami po laging masaya kapag may nagtatanong. Kasi pag may nagtatanong, ibig sabihin may nakakaalam. At pag may nakakaalam, mas maraming nakakakuha ng benepisyo. Kakaiba po talaga kami. Hindi po kami naghihintay ng claim. Kami po yung nagsasabi na, baka pwede i-claim yan. So, iproseso po natin. At huwag po kayong mag-atubili na ilapit po kung kayo po ay may problema na ganito. Kasi po, aaralin naman po yan. Hindi naman po ibig sabihin na na-aksidente or nagkasakit, work-related agad. Pero po, para po mabigyan ng pagkakataon na ma-review ang inyong claim, i-submit po natin at tingnan po natin kung maaari po sila ma-cover. Ibigay tama po ba para doon sa ating mga kamanggagawang nasa mga probinsya? Meron naman po tayong mga extension units sa iba't iba nating mga region sa buong bansa. Tama ka dyan, Sir Tim. Maraming salamat sa pag-mention mo. So, bawat po rehiyon sa Pilipinas, meron po tayong Regional Extension Unit. Alam po namin na hindi enough, lalo na po tayo ay archipelago. So, iba po, tatawid ka pa ng isla para po makapunta doon sa opisina. Pero po, meron po tayo bawat region, meron po tayong REU na tinatawag. So, kung kayo po ay malapit sa isa, marami po kayong pumunta sa opisina. Hindi ko na po kaya i-enumerate yung 14 na existing today. Punta na lamang po kayo sa aming website, www.ecc.gov.ph at makikita niyo po yung phone number, pati po ang address po ng opisina namin para po kayo ay matulungan nila. Maya-maya lamang po ECC, ipa-flash po natin sa screen yung contact details ng ECC at yung website, pati yung Facebook page kung saan maaari niyo pong bisitahin at makita ang mga updates at other related information about ECC. Yes, tama, partner. Talagang sa lahat ng channels ay pwedeng ma-reach ng mga manggagawa at mga namumuhunan ang ECC. Panghuli na lang po, Idikay, ano po ang mensahe ninyo sa mga manggagawang Pilipino matapos ang ika-51 taon ng serbisyo ng ECC? Ayan. Thank you, Ms. Althea. So sa lahat po ng manggagawang Pilipino na nakikinig ngayon, nanonood ngayon, sa loob po ng 51 taon ng ECC, kami po ay nandito lamang patuloy na nagsisilbi bilang katuwang ninyo sa panahon ng pangangailangan. So hindi po kami natutuwa pag kayo po ay na-aksidente. Lagi nga po namin sinasabi, lagi pa rin po tayo mag-iingat. So prevention still key. Huwag po natin hintayin na magkaroon tayo ng aksidente para po makakuha lamang ng benepisyo. So, pero po,
sakali pong mangyari ang insidente at nagkasakit or namatay ng dahil sa trabaho, kami po ay nandito para po tumulong sa inyo. So hindi po kami nag-a-advertise ng services namin kasi gusto namin magkaroon kayo ng accident, kundi po sinasabi namin na sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit po ayaw namin talaga na may na-aksidente sa trabaho, nandito po kami para po tumulong sa inyo. So, nagsusumikap po kami na pagandahin yung mga benepisyo na naibibigay sa inyo, lagi pong improvement, hindi naman po paatras ang gusto nating mangyari, upang marami pa po tayong matulungan sa ECC. So, lagi po kayong huwag mahihiyang lumapit, magtanong, mag-file. Kasi po, tuwing may nagpa-file po, nagkakaroon din po kami ng karagdagang impormasyon, nagkaragdagang pagkakataon na matuto kung ano po yung kailangan namin na improve sa aming mga serbisyo. So, tuwang-tuwa po kami pag may nangungulit, natutuwa po kami pag may nagtatanong, at natutuwa po kami pag may lumalapit. Kasi po, dito namin napapatunayan na nandito kami para magbigay ng serbisyo sa ating mga kamanggagawa. So, maraming salamat po sa inyo at maraming salamat po Sir Tim, Sir Ms. Athea sa pag-iimbita sa amin ngayong araw na ito. Huwag po kayo magsasawa, Kay, na bumalik po sa ating programa at magbahagi ng mga updates po sa inyong mga programa at serbisyo. Muli, maraming salamat po sa pagkakataon, Kay, at stay safe. Thank you po, Edie. At narinig po ninyo mga kamanggagawa, ECC Executive Director, Attorney Kaima Villa V. Velasquez. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa ECC sa pamamagitan ng kanilang mga telephone lines na matatagpuan sa kanilang website. Punta lamang po sa ecc.gov.ph. Ang address ng mga tanggapan na iyan ay nasa kanila pong website. Para sa inyong labor-related na tanong or kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po ang ating DOLE Hotline 1349. I-dial niyo lang po iyan sa inyong mga telepono. Maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Hanapin nyo lang syempre ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating FB page, Department of Labor and Employment, DOLE. Mag-follow na din sa aming TikTok, Instagram, X at YouTube accounts para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. I-type lang ang @dole.gov_ph. Kami rin ay nasa Viber. Hanapin lang ang ating Viber community channel, Serbisyong DOLE. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na episode, abangan kung anong DOLE program ang ating tatalakayin dito sa programa. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako po muli si Tim Laderas. Ako naman po, Althea Luis Mahan. Tutok lang po ulit kayo sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 11:46 AM. Programang maaasahan, balita at impormasyong makabuluhan para sa Pilipinong manggagawa at namumuhunan. Ito ang DOLE sa AFP Radio. Usapang trabaho, oportunidad, karapatan at proteksyon mula sa Department of Labor and Employment. Ito ang DOLE sa AFP Radio. Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Sama-sama natin talakayin ang mga programa at serbisyo ng kagawaran. Ito ang DOLE sa AFP Radio. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.
Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.